Ang ninuno. Out of stock na tayo mga kabayan, Monday uli ang balik. Kasabay nito ang mga bago, panyo ng Birheng Manawag, balaw hoodie and t-shirt. More information about merchandise sa dulo ng video. Simulan na natin ang kwento. Hindi ko alam kung ano ang totoo mong pakay, Haring Bungisngis. Naparito ka para insultuin ako o sadyang mapuro lang memorya mo at nakalimutan mong hindi ako kumakain ng karne. Tumawa ng malakas si Haring Bungisngis. Inakbayan si Haring Tikbalang. Hindi naman sa ganon, kaibigan. Dinala ko ang mga baka at kalabaw na ito bilang regalo na maaari mong gamitin sa pagtatanim. Napansin ko kasi, napakalawak ng iyong mga taniman. Ngunit kakaunti lang ang hayop na ginagamit mo sa pagsasaka. Wika ni Haring Bungisngis. Talagang alam mo ang pangangailangan ko, Haring Bungisngis. Ngunit ang ipinagtataka ko, bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Haring Tikbalang. Nga, Wala. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang tangka. Kahit papano, naaalala ko naman ang ating pinagsamahan. Tugon ni Haring Bungisngis. Pinanood ni Orok ang dalawang haring nagkakasayahan habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang natigilan ang lahat. Sabay-sabay na sinapo ang kanilang mga tiyan. Maya-maya pa, kanya-kanyang takbuhan sa loob ng gubat. Anong nangyari? Bakit nagsipag-alisan ang mga kawal? At bakit bigla na lang sumama ang tiyan ko? Tanong ni Haring Bungisngis. Hindi ko alam. Bakit ako ang tatanungin mo? Ikaw ang may dala ng mga alak. Tugon ni Haring Tikbalang. Nang makita ito ni Orok, muli na naman siyang humagalpak sa kakatawa. Sa wakas, kumana na din ang kamot na inilagay ko. Ngayon tignan natin kung sino sa inyo ang makakatagal. Wika ni Orok. Inantay nitong umalis ang isa sa dalawang hari upang gumamit ng palikuran. Ngunit medyo natagalan pa ang mga ito sa kadahilan ng kapwa wala silang tiwala sa isa't isa. Sige na, Haring Tikbalang. Gumamit ka na ng palikuran. Alam kong sobrang sama na ng pakiramdam mo. Wika ni Haring Bungisngis. Hindi na. Mauna ka nang gumamit ng palikuran. Kaya ko pa namang tisin. Tugon ni Haring Tikbalang. Pinagmamasdan ni Orok ang itsura ng mga ito. Hindi niya mapigilan ang matawa dahil gabutil na ang pawis ng dalawang hari at unti-unti na ding namumula ang mga ito. Maya-maya pa, hindi na nakatiis si Haring Bungisngis. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kagubatan at nagpakawala ng sama ng loob. Nagliparan ang mga nakatirang ibon sa lugar dahil sa tindi ng amoy na pinapakawalan nito. Dinig mula sa kinaroroonan ni Orok ang malakas na tunog na animoy sintonadong torotot. Hindi na napigilan ni Orok ang sarili sa pagtawa. Nagpagulong-gulong ito sa lupa habang hinahawakan ng tiyan. Ilang sandali pa, pinuntahan nito ang hari ng mga tikbalang upang kausapin. Mahal na hari, nasaan ang mga bisita niyong bungisngis? Pati ang ilan sa mga kawal niyo, nawala na din. Anong nangyari? Tanong ni Orok. Hindi ko din alam, pero biglang sumama ang tiyan namin. Pero dahil sa hindi ako masyadong umiinom, hindi ganun kalala ang tama sa akin.
Pero si Bungisngis, mukhang nasobrahan yata. Tugon ni Haring Tikbalang. Ano? Naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? May masamang balak sa'yo ang hari ng mga bungisngis. Pero kung ako ang tatanungin, wala naman itong planong patayin ka. Alam mo naman ang ugali ng lahi nila. Wika ni Orok. Hindi ako dapat mag-alala kay Bungisngis. Hindi siya magiging banta sa akin. At isa pa, pinapahalagahan ko din ang aming pagkakaibigan. Tugon ng hari. Matapos marinig ang sinabi nito, nadismaya ng kaunti si Orok dahil hindi niya nagawang pag-awayin si Haring Tikbalang at Bungisngis. Ngunit kagaya nga ng palaging nangyayari, kagad nakaisip ng paraan si Orok upang magkaroon ng lamat ang samahan ng dalawa. Pinuntahan nito sa gubat ang hari ng mga bungisngis na nooy kasalukuyang pinipiga ang sama ng loob mula sa kanyang tiyan. Hindi mapigilan ni Orok ang tumawa ng malakas. Naririnig niya ang pag-ire ng hari na animoy may inilalabas na napakalaking bagay mula sa kanyang katawan. Tignan mo ang hari ng mga bungisngis. Mukhang napuruan yata kayo. Ano ba kasi ang nangyari? Wika ni Orok. Nagpalinga-linga ang hari dahil hindi nito makita si Orok. Sinadya nito na hindi magpakita dahil alam niyang hindi maganda ang mangyayari sa oras na mahanap siya ng haring bungisngis. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero biglang sumama ang mga tiyan namin. Aray ko. Pwede ba? Doon ka muna. At kailangan kong ilabas ang lahat ng ito. Wika ni Haring Bungisngis. Sabay pakawala ng napakabahong hangin. Maubo-ubong tumakbo si Orok habang patuloy na tumatawa. Napag-isip-isip nito na hindi niya magagawang sirain ang pagkakaibigan ng dalawang haring iyon. Kaya muli na naman itong nag-isip ng paraan kung paano guguluhin ang lahat. Ayon sa kanya, mas watak-watak ang bawat isa. Mas madali silang manipulahin. Naglakad-lakad ito sa paligid. Nakita ang dalawang uwang na nag-aaway. Napangiti si Orok dahil may kung ano itong naisip. Mabilis itong nagtungo sa karian ng mga sentor upang simula ng binabalak. Pagdating sa karian ng mga sentor, kagad nitong nakita ang hari. Naghahasa ito ng sibat. Nakasuot na ng baluti. Haring Sentor, napakagara ng iyong baluti. Ngunit mas matibay ang baluti ni Haring Palaw. Wala pang nilalangan nakakasira nito. At ikaw mismo, alam mo ang tungkol dito. Kaya tatapatin na kita, mahal na hari. Wala kang panama kay Haring Palaw. Wika ni Orok. Nakayuko ang haring sentor dahil alam niyang totoo ang sinasabi ni Orok. Alam ko naman ang bagay na yon. Pero kailangan kong manalo dahil ayokong mapasailalim sa pamumuno ng kalabaw. Tugon ni Haring Sentor. Oo nga, at malakas si Haring Palaw. Pero kakaiba ang taglay mong bilis at talino. Ito ang wala sa kanya. At sa palagay ko, mataas ang posibilidad na mananalo ka kung mano-mano ang magiging laban, kagaya ng mungkahi ko sa iyo. Biglang napaisip ang hari. Tumatango ito. Mukhang tama ka, Orok. Noon pa man, hindi ako kayang talunin ni Haring Balaw sa mano-manong laban. Kaya sige,
Susundin ko ang payo mo. Ngayon din, magpapadala ako ng mensahero para hamunin siya sa isang duelo. Wika ni Haring Sentor. Napangiti ng nakakaloko si Orok. Muli siyang umalis sa lugar. Nagtungo ito sa higanting lawa kung saan nakatira ang maalamat na nilalang na kung tawagin ay Zaratan. Mukhang magiging masaya to. Tamang-tama. Ikalawang pagbilog ng buwan. Ito ang panahon ng paglabas ng Zaratan. Ilang sandali pa, lumabas na ang bilog na buwan. Kasabay nito ang unti-unting paggalaw ng tubig sa lawa. Marahang lumitaw mula sa kailaliman ang malabundok na likod ng isang higanteng pagong. Napangiti si Orok dahil sa paglitaw ng Zaratan. Mabilis itong pinuntahan si Haring Sentor upang sabihin kung saan sila magkikita ng Haring Balaw. Ganon din ang ginawa nito sa kabilang panig. Matapos ihatid ang huwad na mensahe, muling bumalik si Orok sa lawa upang antayin ang pagdating ng dalawang hari. Walang kaalam-alam ang mga ito sa maaari nilang kaharapin. Ilang sandali pa nakita ni Orok ang dalawang hari. Kitang-kita ang pagkagulat ng mga ito nang makita ang dambuhalang Zaratan. Sa ngalan ng mga batala, bakit nandito ang nilalang na ito? Tanong ni Haring Balaw. Hindi ko rin alam, Haring Balaw. Pumunta lang ako dito dahil sa hamon mo. Pero hindi ko akalaing ito ang madarat na natin. Tugon ni Haring Sentor. Kailangang pigilan sa pag-alpas sa lawa ang Zaratan. Kung hindi, maraming mapipinsala sa pareho nating karyan. Muling wika ni Haring Balaw. Sinang-ayon na naman ito ni Haring Sentor. Kinuha niya ang kanyang tambuli. Inihipan ito ng buong lakas. Ganon din ang ginawa ng Haring Balaw. Matapos nila itong gawin, nagdatingan ang kani-kanilang mga kawal. Dahil sa biglaang pagdami ng mga nilalang sa paligid, nagsimulang magalit ang Zaratan. Bagaman napakabagal nitong kumilos, napakalaking pinsala ang maidudulot ng mga paa at buntot nito. Halos mapatag ang kabundukang nasa tabi ng lawa nang iwas-iwas nito ang kanyang buntot. Paano natin pipigilan ang nilalang na ito? Sa totoo lang, wala akong ideya, Haring Balaw. Wika ni Haring Sentor. Maging ako, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin, Haring Sentor. Kung nandito lang sana si Apo Remus, siya lang ang may kakayahang pag-utusan ang nilalang na ito. Tugon ni Haring Balaw. Hindi na natin pwedeng iasa kay Apo Remus ang lahat. Iniwan na tayo ng ating pinuno. Gawin natin ang lahat para mailigtas ang ating mga dome. Muling wika ni Haring Sentor. Matapos ay nagbigay ito ng hudyat sa kanyang mga kawal upang magpakawala ng mga palaso sa nilalang. Mga kawal, ihanda ang mga sibat. Patamaan niyo ang mga mata ng dambuhalang yan. Siguraduhin hindi siya makakalabas sa lawang ito. Utos ni Haring Balaw. Isa-isang nagsipagbato ng kanilang sibat ang mga balaw. Nagpakawala ng palaso ang mga sentor. Pero kahit anong gawin nila, hindi tumatalab sa nilalang ang kanilang mga sandata. Patuloy lang na pinapanood ni Orok ang laban. Iniintay nitong kumilos ang dalawang hari. Bilisan niyo! Kumilos na kayo, Haring Balaw at Haring Sentor. Kagaya ng dati, gusto kong makita ang pinagsama niyong kapangyarihan. Wika ni Orok sa sarili na parang batang tuwang-tuwa. Nagkatinginan ang dalawang hari na nooy nasa magkabilang panig ng lawa.
Pareho nilang nakikitang walang pag-asang manalo sa saratan kung mga kawal lang nila ang aasahan. Hanggang sa dumating sa punto, hindi na matiis ni Haring Sentor na makitang nalalagas ang kanyang mga kawal. Balaw, manonood ka na lang ba habang unti-unting nauubos sa mga kawal mo? Pasensya na pero ako, hindi ko kayang manood mula dito. Wika ni Haring Sentor. Napatayo sa kinauupuan si Orok. Hindi pa ito nakontento. Umakyat ito sa sanga ng puno upang mas makita ang susunod na mangyayari. Kung ano man ang nararamdaman mo, yun din ang sa akin. Ang tanong ko ngayon, handa ka bang makipagtulungan sa akin na itinuturing mong kaway? Tanong ni Haring Balaw. Kung ito lang ang paraan para mailigtas ang mga kawal natin, bakit hindi? Nang marinig ito ni Orok, hindi nito mapigilan ang magtatatalon. Lalo pa nang makita nitong sabay na tumalon pa itaas ang dalawang hari. Nang maglapit ang mga ito, sabay nilang sinuntok sa ulo ang saratan. Dahilan para makuha ang atensyon ng dambuhalang pagong. Napalingon ito sa kanila. Ibinuka ng nilalang ang bibig upang kainin ang dalawang hari. Kaso nga lang masyadong mabilis kumilos si Haring Sentor at nagawa nitong ihagis palayo si Haring Balaw. Paglapag ng dalawa, muli silang tumalon pa itaas. Sa pagkakataong iyon, kapwa silang may hawak na malalaking maso. Sabay nilang hinampas sa ulo ang nilalang, dahilan para mapatihaya ito habang umaatungal ng malakas. Hinintay ng dalawang bumangon ang nilalang. Nang makatayo ito sa apat na paa, sabay silang lumundag. Hinataw mula sa ilalim ng baba ang nilalang, dahilan para tuluyan itong bumaliktad. Ang buong akala nila ay lalaban pa ito. Ngunit nang makatayo ang zaratan, dali-dali itong lumubog sa lawa. Pwe, hanggang dyan ka lang naman pala. Wika ni Haring Sentor. Kahit kailan, hindi pa din kumukupas ang husay mo sa pakikipaglaban. Pero hindi ito nangangahulugan na tapos na ang duelo natin. Wika ni Haring Balaw. Oo naman. Pero kung papayag ka, ipagpaliban na muna natin. Dahil alam kong pareho tayong napagod sa laban. Hindi naman siguro tayo maaaliw kung mabilis na matatapos ang duelo natin, hindi ba? Tugon ni Haring Sentor. Matapos ay inaya nito ang kanyang mga kawal na umalis. Sa kabilang dako, hindi naman mapigilan ni Orok ang magtatatalon dahil sa wakas nakita nito ang matagal nang inaabangan, ang tambalang Haring Balaw at Haring Sentor. Magaling! Nagawa ko din kayong pagparis-parisin. Ang tikbalang at bungis-ngis. Ang sentor at ang balaw. Ano kayang magandang gawin sa mga to? Paano kaya magiging masaya ang susunod na palabas? Wika ni Orok habang naglalakad palayo sa lawa. Nang mga sumunod na araw, muli itong nakaisip ng paraan para guluhin ang apat na dome. Inuna nitong lapitan si Haring Tikbalang at kagaya ng dati, sinulsulan niya ito. O kutong lupa, nandito ka na naman. Ano ang kailangan mo? Wika ng Haring Tikbalang. Wala naman po, kamahalan. Nais ko lang ng kausap. Medyo nababagot na ako. Ikaw ba? Hindi ka ba nababagot? Tanong ni Orok. Nababagot? Bakit naman ako mababagot?
Napakadaming gawain sa paligid at napakadami ko ding dapat intindihin. Teka, sandali. Bakit mo ba naitanong? Muling tanong ni Haring Tikbalang. Wala naman. Tatanungin kita, kamahalan. Ano sa tingin mo kung ikaw ang titingalain bilang hari ng 4 na dome? Biglang natigilan ang hari sa sinabi ni Urok. Napaisip ito. Alam mong, matagal ko nang pinapangarap ang katungkulang yan. Pero sa aming mga tikbalang, isang malaking tagumpay ang pamunuan ang 4 na dome. Napangiti si Urok sa mga narinig. Kung ganon, bakit hindi ka kumilos upang mapasayo ang pamumuno? Sa dami ng bilang niyong mga tikbalang, paniguradong madali na ang paglupig sa iba pang dome. Wika ni Urok. Tumatangulang ang Haring Tikbalang. Sa pagkakataong iyon, kitang-kita ni Urok ang kakaibang pagnanasa sa mata nito. Ang inaalala ko ay ang 2 hari ng kanlurang dome. Si Haring Balaw at ang hari ng Hilagang Dome, si Haring Sentor. Malakas ang 2 yun. Hindi ko sila basta-bastang matatalo. Wika ng Haring Tikbalang. Ang akala ko ba, sawa na sa pagiging alipin ng iyong angkan. Ngayon na ang panahon para patunayan sa lahat na hindi nila kayo pwedeng apak-apakan. Matapos magsalita, kagad nang umalis si Urok. Sigurado siyang nakumbinsi niya ang hari ng mga tikbalang. Pinili ni Urok ang mag-antay sa mga susunod na kaganapan. Hindi nga ito nagkamali. Nagpadala ng mensahe ang hari ng mga tikbalang sa lahat ng pinuno. Nagdedeklara ng digmaan. Nakarating kay Haring Bungisngis ang mensahe. Maging ito ay nagulat sa ginawa ng kaibigan. Kagad nitong pinuntahan ang hari ng mga tikbalang upang kausapin. Ano ang pumasok sa utak mo? Nagdeklara ka ng digmaan sa lahat ng mga pinuno at talagang kasama pa ako. Wika ni Haring Bungisngis. Ito lang ang alam kong paraan para mapabangon sa pagiging alipin ang aming angkan. Ngayon 2 bagay lang ang pagpipilian mo. Ang pumanig sa akin o kalabanin ako. Nasa iyo ang pagpapasya, Haring Bungisngis. Huminga ng malalim ang Haring Bungisngis. Halatang labag sa kanyang kalooban ang gustong mangyari ng Haring Tikbalang. Pinapahalagaan ko ang ating pagkakaibigan. Ngunit kung ito ang iyong pasya, pasensya na. Pero hindi ko hahayaang mapasailalim ang aking angkan sa iyong pamumuno. Kung digmaan ang gusto mo, iyon ang ibibigay ko. Tugon ni Haring Bungisngis. Kagad na itong umalis. Ang sunod na pinuntahan ni Urok, ang hari ng mga sentor. Napakalakas ng loob ng tikbalang na yun. Mukhang nakakalimutan niya na ang lugar nila sa domeng ito. Mukhang kailangan ipaalala sa kanya kung saan siya nararapat lumugar. Kung digmaan ang gusto niya, sige, ibibigay yon sa kanya ng mga sentor. Wika ng hari. Hindi maitago ni Urok ang saya nang marinig ang pasya nito. Dali-dali siyang umalis at sunod na pinuntahan ay ang dome ng mga balaw. Nakakagulat ang pasya ng tikbalang na yon. Ano ang dahilan niya? At bakit siya nagdeklara ng digmaan?
Tanong ng hari. Mahinaw nitong magsalita ng mga sandaling iyon dahil hindi nito lubos akalaing magmumula ang deklarasyon sa mga tikbalang. Ang huling sinabi ng hari ng mga tikbalang, gusto niyang pamunuan ng 4 na dome at sawang-sawa na siya sa pagiging alipin ng kanilang angkan. Kung ako naman ang tatanungin, kamahalan, hindi nga naman maganda kung tatawagin na hari ng mga alipin. Wika ni Urok. Ngunit matagal na silang pinalaya ng mga diwata at napatunayan na nila ang kanilang mga sarili. Ano pa ba ang gusto niyang mangyari? Tanong ni Haring Balaw. Nakikita ko sa mga mata ni Haring Tikbalang ang kakaibang pagnanasa sa kapangyarihan. Ang kagustuwang ilagay kayo sa kanyang panan. Yun ang naobserbahan ko. At malamang, dahilan niya yan para magdeklara ng digmaan. Muling wika ni Urok. Napailing si Haring Balaw at muling nagsalita. Hindi ko ugali ang pumatol sa mga ganitong hamon, lalo na kung napakababaw ng dahilan. Pero sa oras na galawin niya ang aking teritoryo, hindi ko siya aatrasan. Matapos makipag-usap sa hari ng mga balaw, umalis na si Urok. Alam nitong magkakaroon ng kaguluhan, kaya pinili nitong umiwas munang makipagkita sa mga hari at mag-antay sa susunod na mangyayari. Kanya-kanyang tayo ng barikada ang bawat karian. Halata sa mga kawal ang kalungkutan dahil nasanay sila sa tinatamasang kapayapaan ng mga panahong namumuno pa sa lugar si Apo Remus. Habang pinagmamasdan ni Urok ang mga nilalang, gumawa na naman ito ng kaguluhan para mabasag ang katahimikan. Tinibag nito ang pader sa pagitan ng teritoryo ng mga tikbalang at ng mga balaw na labis namang ikinagalit ng dalawang panig. Umabot pa sa punto, nag-away-away ang mga ito. Tuwang-tuwa si Urok habang pinapanood ang kanilang paglalaban. Ngunit hindi lang ang mga tikbalang at balaw ang nagkaroon ng hidwaan. Maging ang mga sentor at mga bungisngis, nagkagulo na din. Sa loob lang ng maikling panahon, nagmistulang libingan ang dating luntiang kapatagang sakop ng 4 na dome. Bagaman natutuwa sa mga nangyayari, hindi rin maiwasan ni Urok ang malungkot. Hindi dahil sa nasira ang kapaligiran, kundi dahil nababagot siya sa paulit-ulit na nakikita. Nabuburyong ako sa mga nangyayari. Hindi na din ako naaaliw. Ano kaya ang susunod kong gagawin? Wika ni Urok. Ngunit bigla itong napalingon nang marinig ang pamilyar na boses. Dahan-dahan itong napalingon. Nanlaki mga paa nang makita ang higanting ibon. Nakabuka ang mga pakpak. Nakatayo sa harapan nito ang isang lalaking mahaba ang buhok. Mukhang naaaliw ka sa ginagawa mo. Pero hindi ba mukhang nasosobra na? Wika ng lalaki. Gaston! Ikaw nga, Gaston! Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't nasa mundo ka ng mga tao? Tanong ni Urok. Ang lalaking iyon ay si Gaston. Kilala ito bilang tagapasunod ng Minokawa at ang kauna-unahang mortal na nagawang makipag-usap sa saratan. Ramdam sa teritoryo ng mga diwata ang nangyayaring gulo dito sa 4 na dome. Kahit hindi gaanong nakakapinsala sa ngayon. Kapag nagpatuloy ito, maaaring madamay ang mga diwata. At alam mong hindi ko papayagang mangyari yon. Sa isang iglap,
kaya ko kayong ubusin. Kaya kong wasakin ang 4 na dome. Wika ni Gascon. Napaka-seryoso mo talaga kahit kailan, Gaston. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. At isa pa, hindi ko malaman kung ano ang dahilan mo at bakit ka nakikialam sa mundong to. Wika ni Urok. Kung para sa'yo biro ang lahat ng to, pasensya na. Pero wala akong panahong makipagbiruan. Lalo pa, balanse na magkabilang mundo ang pinag-uusapan. At wala din akong pakialam kung sino ka. Sa oras na madamay ang mundo ng mga diwata, hindi kita sasantuhin, Apo Remus! Nanlaki ang mga mata ni Urok nang marinig ang sinabi ni Gaston. Napatras ito, lalo pa nang maramdaman ang napakalakas na enerhiya mula sa kanya. Kalma lang, Gaston. Kagaya ng sinabi ko, alam ko ang mangyayari. At sa kasalukuyan, kontrolado ko pa ang sitwasyon. Muling wika ni Urok. Siguraduhin mo lang, dahil hindi ako magdadalawang isip na putulin ang ulo mo at ilagay sa tuktok ng tore ng palasyo ng mga diwata. Magandang palamuti ang gintong ulo ng agila. Tandaan mo yan, Apo Remus. Biglang sinaway ni Urok si Gaston, lalo pa nang marinig ang sinabi tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa'yo. Huwag mong palam ang totoo kong katawan. Biglang tumalikod si Gaston at muling nagsalita. Hindi ko alam kung anong dahilan mo sa lahat ng to. Sana lang hawak mo pa ang sitwasyon. Dahil kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ako natatakot at mas lalong hindi ako mamimingming patayin ka. Kahit magsama-sama kayo ng hari ng 4 na dome. Hindi kayo uubra. Wika ni Gaston. Para sa ikabubuti ng lahat ang ginagawa ko. At huwag kang mag-alala, Gaston. Hindi ko rin na naising ilagay sa alanganin ang balanse ng mundo. Magtiwala ka lang. Matapos ng pag-uusap, kagad nang sumakay sa Minokawa si Gaston at umalis. Nakahinga ng maluwag si Urok. Alam nito ang totoong kakayahan ni Gaston dahil maging siya ay kamuntikang mamatay nang minsang makaengkwentro ang mandirigmang albularyo. Kaunting pagbabalik tanaw. Si Urok ang may kagagawan ng paglabas ng zaratan na nakasagupa ni Gaston at Haring Ragon ng mga diwata nang matalo nila ito at napasunod. Matapos ang laban sa zaratan, hinanap nito ang may kagagawan. Natagpuan si Urok. Binato niya ito ng sibat at maswerteng nakaligtas ang munting nilalang. Inawat na ito ni Haring Ragon dahil wala ring saysay kung papatayin niya si Urok ng mga sandaling iyon. Natapos na nila ang kanilang misyon. Balik tayo sa kwento. Muling pinagbasdan ni Urok ang kapatagan at sa kabila ng mga banta ni Gaston, itutuloy pa din ito ang kanyang mga balak. Dali-dali itong nagtungo sa dome ng mga balaw dahil sa lahat ng mga teritoryo. Ito ang labis na naapektuhan ng nangyayaring kaguluhan. Pagkarating sa lugar, kagad nitong tinungo si Haring Balaw. Pagbati, Haring Balaw. Mukhang malubha na ang kalagayan ng iyong teritoryo. Wika ni Urok. Tama ka, Urok. Ito ay dahil sa mga tikbalang. Hinarangan nila ang daloy ng ilog papunta dito. Kaya naman nahihirapan kami sa pagpapatubo ng aming mga pananim.
Inikot ni Urok ang tingin sa paligid. Nakita ang sinasabi ng hari. Para sa kanya, isa itong pagkakataon upang isagawa ang susunod niyang plano. Kung nakikita mong nahihirapan ang iyong nasasakupan, bakit hindi mo paharapin ang hari ng mga tikbalang sa digmaan? Wika ni Urok. Hindi ko pwedeng pangunahan ang digmaang ito dahil ayokong isipin ng ibang mga pinuno na pinatulan ko ang walang katuturang pangahamon ng mga tikbalang. Tugon ni Haring Balaw. Hindi naman sa digmaan kamahalan. Paniguradong may isip kang paraan para matapos ang kaguluhang ito. Kagaya ng pakikipagkasundo. Pero alam kong hindi mo gagawin yon. O hindi kaya, hamunin mo siya sa isang labanan. Kayong dalawa lang, walang makikisali. Bigla namang napalingon ang hari kay Urok. Magandang naisip mo, Urok. Ngayon din, magpapatid ako ng mensahe sa mga tikbalang. Wika ng hari. Kagad din itong nag-utos ng mensahero upang ipatid sa hari ng tikbalang ang kanyang paghamon. Ano ang iyong sinabi? Hinahamon ako sa isang labanan ng inyong hari? Nababaliw na ba siya? Pero sige, kung ito ang gusto ng Haring Balaw, tinatanggap ko ang kanyang hamon. Tugon ng haring tikbalang. Nang makarating kay Haring Balaw ang mensahe ng pagtanggap, kagad itong naganda upang pumunta sa kabilang teritoryo. Pagkarating doon, nakita nitong nag-aantay ang hari ng mga tikbalang. Nakahanda na din ang lugar kung saan sila maglalaban. Maligayang pagdating sa aking karian. Ano ang tumulak sa iyo? Para amunin ako sa isang mano-manong labanan, Haring Balaw. Wika ng hari ng mga tikbalang. Ang dahilan ng paghamon ko sa iyo ay para buksan ang daluyan ng tubig papunta sa aking teritoryo. Ginagawa ko ito para sa aking nasasakupan. Tugon ng hari. Paano kung ayaw kong pumayag sa gusto mong mangyari? Wika ni Haring Tikbalang. Kung ganon, ikaw ang magtalaga ng kondisyon. Tumawa ng malakas ang Haring Tikbalang. Sigurado ka bang ako ang pagtatalagahin mo ng mga kondisyon? Baka hindi mo magustuhan. Tanong ng Haring Tikbalang. Sabihin mo, anong gusto mong mangyari? Handa kong tumalima sa mga kondisyon mo sa magaganap na labanan. Tugon ni Haring Balaw. Kapag nanalo ka sa laban, bubuksan ko ang daluyan ng tubig. Pero sa oras na matalo ka, mapapasailalim ng aking pamumuno ang iyong teritoryo. Kung tutusin, wala kang lugi doon. Wika ng Haring Tikbalang. Nakikita ni Urok ang nangyayari. Inaantay nito ang isasagot ng hari ng mga balaw. Walang problema. Pumapayag ako. Napatayo ang Haring Tikbalang sa kinauupuan. Nang sabihin nito ni Haring Balaw, hindi nito akalaing magpapakumbaba ng ganon ang dating mapagmataas at dakilang hari. Sigurado ka? Hindi ka natututol? Parang naninibago ako sa iyo, Haring Balaw. Hindi na ikaw ang dating mapagmataas at mayabang na hari ng Hilagang Dome. Wika ng Haring Tikbalang habang bumababa sa kanyang trono. Oo, dahil handa kong isakripisyo ang lahat para sa akin nasasakupan.
Hindi ako naging hari para tingalain at katakutan ng mga nasa paligid ko. Nailagay ako sa pwestong ito dahil kailangan kong maging ehemplo sa susunod na henerasyon. Kung sakaling mamatay man ako, may maiiwan akong legasiya sa mga mas nakakabata sa akin. Bagyang napahinto ang Haring Tikbalang sa kanyang paglalakad. Pinagmasdan nito ang mga kasamahan ng Haring Balaw. Nanghihina na ang mga ito at halos hindi na makatagal sa tindi ng sikat ng araw. Dinampot ng Haring Balaw ang kanyang maso. Naglakad papunta sa kinakatayuan ng Haring Tikbalang. Ngunit nang makalapit ito, biglang binitawan ng Haring Tikbalang ang kanyang sandata. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Paano kung sinugod kita? Bakit mo binitawan ang iyong sandata? Tanong ni Haring Balaw. Tignan mo ang itsura ng mga kalahi mo. Sa palagay mo, mapapakinabangan ba sila kung sakaling manalo ako? Patuloyin mo sila sa aking karian at ipaghanda ng makakain. Nagulat ang hari ng mga balaw sa sinabi ng Haring Tikbalang. Hindi nito akalain na ganon ang kakalabasan ng kanilang pagtatagpo. Anong ibig mong sabihin, Haring Tikbalang? Anong palabas ang ginagawa mo? Tanong ni Haring Balaw. Huwag ka na masyadong magtanong. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Mamaya natin ituloy ang laban kapag busog na at nakapagpahinga kayo ng mga kasamahan mo. Tinignan ni Haring Balaw ang kanyang mga nasasakupan. Kitang-kita sa mga ito ang pagod at panghihina. Pero nagdadalawang isip ito sa pag-aakalang patibong lang ang ihahain sa kanila ng tusong tikbalang. Hindi ako susunod sa sinasabi mo. Kung makikipagduelo ka, bilisan mo na nang matapos na ang lahat ng ito. Muling tumawa ng malakas ang Haring Tikbalang, sabay dampot ng isang prutas mula sa mesa. Huwag kang mag-alala. Walang lason ang mga pagkain ito. Kung yon ang nasa isip mo, pasensya na. Hindi ako kasing walang konsensya ng Haring Sentor. Ano? Tutunganga ka na lang ba? Matutusta na ang mga utak ng kasamahan mo. Muling wika ng Haring Tikbalang. Kaagad namang pinapasok ng mga kawal nito ang kasamahan ni Haring Balaw. Naupo sa mesa at mismong si Haring Tikbalang pa ang nanguna sa pagkain. Kinagat nito ang hawak na prutas bilang patunay na walang lason ang mga pagkain na kahain. Masayang nagkainan ang mga balaw at tikbalang. Matapos ang salo-salo, muling nag-usap ang dalawang hari. Ngayong tapos nang kumain ang aking mga kasamahan, itutuloy na ba natin ang laban? Tanong ng Haring Balaw. Ngunit isang malakas na hikab lang ang itinugon ng Haring Tikbalang. Inaantok ako. Kung gusto mo pa ding makipaglaro, bakit hindi ka pumili dyan sa mga kawal ko? Sila na muna ang pagtiyagaan mo. Matutulog ako. Kawal, sirain niyo ang trangkahang pumipigil sa daloy ng ilog papuntang Hilaga. Nanlaki ang mga mata ni Haring Balaw sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala. Nagagawin ito ng haring nagdanais kumawala sa pagkakalipin. Iniinsulto mo ba ang pagiging hari ko, Tikbalang? Tanong ni Haring Balaw. Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin. Pero naibigay ko na ang pasya ko. At wala ka nang magagawa dahil hindi ko na ito babaguhin pa. Ngayon, kung mali ang pagkakaunawa mo sa ginawa ko, hindi ko na problema ang bagay na yun.
Tugon ni Haring Tikbalang. Matapos ay kagad na itong umalis. Naiwan ang Haring Balaw na nagtataka sa naging kilos nito. Haring Tikbalang, aaminin ko, pinahanga mo ko sa ginawa mo. At dahil dyan, nakuha mo ang respeto naming mga balaw. Simula ngayon, hindi na alipin ang tingin ko sa lahi mo, kung hindi isang marangal at karapat-dapat na hari. Sa kabilang banda naman, patuloy lang na pinapanood ni Urok ang nangyayari. Natutuwa ito sa naging resulta ng ginawang pang-uudyok. Ngayon naman, tignan natin kung ano ang mangyayari kay Bungisngis at Sintur. Wika ni Urok. Dali-dali itong nagtungo sa karian ng mga sentor. At saktong nadatnan nitong naghahanda ang mga kawal para sa digmaan. Maging ang mga kagamitang pandigma, nakalatag na din sa kanilang bulwagan. Ang mga kawal ay nag-aantay lang ng utos mula sa hari. Dali-daling nilapitan ni Urok si Haring Sentor at kinausap. Kamahalan, may dala akong mensahe mula sa Haring Bungisngis. Wika ni Urok. Napatigil ang hari at hinarap ito. Anong mensaheng yon, kutong lupa? Nagmamadali ako, kaya siguraduhin mong hindi masasayang ang oras ko. Tugon ng Haring Sentor. Si Haring Bungisngis nagbabalak na sumugod sa iyong karian. Kaya ipinapayo ko na manatili kayo sa iyong dome. Alam niyo naman ang kanilang ugali. Kung sakaling kumilos kayo, walang magtatanggol sa karian. At siguradong walang matitirang buhay sa lahat ng madadatnan nila. Siguradong sisirain nila. Wika ni Urok. Nagbigay ng utos si Haring Sentor sa kanyang mga kawal. Magsinto kayo. Walang aalis ng karian. May nakarating sa aking ulat. Papasugod ang mga bungisngis, kaya pagtibayin niyo ang depensa. Wika ng hari. Lingid sa kaalaman nitong umalis na si Urok. Ang sunod nitong pinuntahan, ang teritoryo ng mga bungisngis. Pagkarating doon, nakita niyang nagsasayahan ang mga ito. Hinanap ni Urok ang hari. Nang matagpuan, hindi na nag-aksaya ng panahon. Haring Bungisngis, patawad kung puputulin ko ang kasiyahan. Pero napadaan ako sa dome ng Haring Sentor. Kasalukuyan silang naghahandaan sa pagsalakay. At narinig ko, kayo ang balak nilang sugurin. Nanlaki ang mga mata ng hari. Kagad pinahinto ang mga tugtog. Magsipaganda kayo. Sasala kayo mga sentor. Isuot niyo ang inyong mga baluti. Utos ng hari. Muli namang sumingit si Urok. Kamahalan, hindi po magandang antayin ang pagsalakay ng mga sentor. Ang inyo pong karian, napapaligiran ng matataas na bundok. Malaking lamang sa mga sentor kung hahayaan nyo silang sumalakay. Lalo pat mahusay sila sa paggamit ng pana at sibat. Napaisip si Haring Bungisngis sa sinabi ni Urok. Kung ganon, ano ang maaari kong gawin? Tanong ng hari. Iminumong kahi ko na unahan nyo sila. Hindi nila inaasahan ang pagsalakay nyo. Dahil noon pa man, hindi kayo nagsasagawa ng pananalakay kahit kanino man sa 4 na dome. Wika ni Urok. Tama ang sinabi mo, Rock. Kung mauna sila sa pagsalakay,
Siguradong mauubos sa mga bungisgis. Mga kasama, magsipaganda kayo. Kagad namang sinunod ng mga kawal ang utos ng Haring Bungisngis. Matapos ay nagmarcha ang mga ito papunta sa karian ng mga sentor. Mabilis na umalis si Urok. At kagaya ng una, nanatili siya sa mataas na lugar upang panoorin ang mangyayari sa dalawang magbabanggang angkan. Maya-maya pa, natanaw na nito ang pangkat ng mga bungisngis. Ramdam niya ang pagyanig sa lupa dahil sa lakas ng pagpadyak ng mga ito. Nang matanaw ng mga sentor ang pangkat ng kalaban, kagad silang nagsipag-umang ng pana, ngunit hindi sila nagpakawala ng palaso hanggat hindi nakakalapit ang mga bungisngis. Walang magpapakawala ng palaso hanggat hindi ko'y pinag-uutos. Nais kong makausap ang Haring Bungisngis. Wika ni Haring Sentor. Ilang sandali pa ay naglapit na ang dalawang hari. Sinubukang kausapin ni Haring Sentor ang hari ng mga bungisngis. Ngunit pinangunahan na ito ng galit. Laking gulat ng Haring Sentor nang bigla siyang hambalusin ito. Anong problema, Haring Bungisngis? Bakit kayo napasugod? At anong kasalanan namin sa inyo? Tanong ng Haring Sentor habang sinasangga ang atake ng Haring Bungisngis. Sumenyas din itong wag magpakawala ng mga palaso. Hindi ba't ikaw dapat ang tanungin ko ng bagay na yan? Anong ginawa namin sa inyo? Bakit kayo naghahandang sumalakay? Biglang itinulak ni Haring Sentor ang hari ng mga bungisngis. Mukhang may hindi pagkakaunawaan dito, Haring Bungisngis. Wala kaming balak salakahin kayo. Sinong tampalasan ang nagsabi sa inyo? Tanong ng Haring Sentor. Bigla namang natigilan ang Haring Bungisngis. Pilit nitong inaalala kung sino ang nakapaghatid sa kanya ng mensahe. Hindi na mahalaga kung sino ang nagbigay sa akin ng mensahe. Ang importante, kailangan na natin itong tuldukan upang maitanghal na kung sino ang nararapat na maging hari sa 4 na dome. Biglang tumawa ng malakas si Haring Sentor at muling nagsalita. Malinaw na ngayon kung ano ang iyong totoong pakay. Isa ka din pala sa mga naghahangad na maging hari ng lugar na ito. Pasensya na, pero wala akong balak na magpasailalim sa iyong pamumuno. Wika ni Haring Sentor. Hindi ba ito din ang gusto nyo noon? Ang mapa sa inyo ang pamumuno ng lahat ng karian. Ngayon ito na ang pagkakataon natin para magkaalaman kung sino ang talagang karapat-dapat na maging pinuno. Napailing si Haring Sentor. Ibinaba ang kanyang mga sandata. Inutusan ang mga kawal na itabi ang pana. Walang patutunguhan ng digmaang ito. Kung gusto mong pamunuan ng 4 na dome, o sige, walang pumipigil sa'yo. Pero huwag kang magkakamaling galawin ang aking karian dahil sisiguraduhin ko na walang matitira sa angkan mo. Pagbabanta ni Haring Sentor. Matapos ay kagad na itong lumakad palayo sa pangkat ng Haring Bungisngis. Pumasok ito sa kanyang palasyo. Sinarado ang mga trangkahan. Bumalik ka dito. Iniinsulto mo ba ako, Sentor? Bumalik ka dito. Harapin mo ako! Wika ni Haring Bungisngis. Hindi na sumagot pa ang Haring Sentor. Pinanood na lang niya kung ano ang susunod na gagawin ng mga kalaban. Nanatili din si Urok sa lugar upang tignan kung ano ang mangyayari, kung gaano kahaba ang pasensya ng mga sentor
laban sa makulit na mga bungisngis. Lumipas ang ilang araw. Naroon pa rin ang mga ito. Nagtayo pa ng tolda ang ilan at doon piniling mamalagi habang hindi ipinag-uutos ng kanilang hari ang pag-alis. Sa kabilang dako, hindi pa rin lumalabas si Haring Sentor. Patuloy lang nitong pinapanood mula sa kanyang tore ang ginagawa ng mga kalaban. Konting opinyon sa akin, sobra akong kinilabutan sa paglabas ni Gaston. Lalo na nung umentrada yung Minokawa, saka nabanggit yung si Haring Ragon mula sa mga diwata. Konektado yung kwento eh. Ito yung pinaka-iniiwasan ng lahat, yung madamay yung kaharian ng mga diwata. Pero tignan natin kung ano nga ba ang plano ng makulit na nilalang na si Orok. Anong may tutulong ng 12+1 mantra bracelets? 12 beads represent the half cycle of the day. It's a must to say the prayer every 12 hours. No specific time. Use the prayer provided in the package. The dragon represents good luck in business. Dasalin kada 12 hours, walang specific na oras. Kung anong oras ka nagdasal, magbilang ng 12 hours at muling dasalan. 12 times ulitin ang dasal. Ipa ng 3 beses ang bracelet kada matatapos ang dasal. Mahaba ang orasyon pero maganda ang benepisyo ng mantra. Enhancing focus in mind and body, mababawasan ng stress, magbibigay ng klarong direksyon sa isipan, goals at mga gustong gawin, pati na rin ang purpose. Mantra can benefit things like stress management, a positive outlook, radical acceptance, and increased self-awareness. Ang ninuno.